Patay ang isang senior citizen matapos masunog ang isang tubuhan sa Tanhay Negros Oriental. Batay sa investigasyon, sinilaban ng 72 taong gulang na biktima ang tuyong damo sa tubuhan. Ngunit umihip ng malakas ang hangin na naging dahilan kaya inaabot ng apoy ang mga tubo. Sinubukan ng biktima na apulahin ang apoy, ngunit natrap siya sa tubuhan at nasawi. Ayon sa arson investigator, aksidente ang nangyaring sunog. Huli ang isang lalaki matapos ireklamo ng pang-aabuso at pananakot sa isang babaeng menor de edad sa Tuguegarao, Cagayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang ugnayan ng dalawa online noong April 19. Nakumbinsi ng 17 anyos na lalaki ang biktima na makipag-video call at magpakita ng pribadong bahagi ng kanyang katawan. Hindi raw alam noon ng biktima na palihim na palang nire-record ng suspect ang tawag. Nadiskubre ng kaibigan ng biktima ang pangba-blackmail at agad itong inireport sa 911. Napag-alamang kinukulit ng lalaki ang biktima na kung hindi makipagkita ng personal ay ikakalat ang kanyang video online. Nahuli ang suspect sa entrapment operation ng mga otoridad sa barangay Cagay. Na-recover sa kanya ang cellphone na ginamit sa krimen. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa siyang makuhana ng pahayag at ang kaanak ng biktima. Patay ang isang mag-ama matapos pagsasaksakin habang natutulog sa kanilang bahay sa barangay Iniagan sa Naga, Cebu. Sa investigasyon ng pulisya, may nakaaway sa inuman sa piyesta ang panganay na anak ng pamilya. Nagpunta raw ang kaaway sa kanilang bahay pero hindi naabutan doon ang kanyang hinahanap. Kaya napagbalingan ng pamilya at pinagsasaksak. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang sugatang ina. Nahuli naman kalaunan ng tumakas na suspect na napag-alamang kapitbahay ng mga biktima. Na-recover sa kanya ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Ayon sa suspect, gusto niyang humingi ng tawad sa pamilya dahil sa kanyang nagawa. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nasunugan ng mahigit 200 pamilya sa Barangay 23C sa Davao City. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa magkakadikit na mga bahay na pawang gawa sa light materials. Ayon sa Bureau of Fire Protection Davao, mahigit 150 bahay ang naabo sa sunog. Agad nagsagawa ang city at barangay officials ng tagging at validation sa mga evacuee. Patuloy silang inaabutan ng pagkain at iba pang tulong.